strong. Amen? If you remember, no, we're still here in our series about connectivity to God's mandate. Number 4, when there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Do you believe on that? To possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. That's why, no, right now, ipanalangin natin kung paano natin palalaguin yung skills, yung talent, yung wisdom na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Upang sa ganoon, madali natin maapektuhan ang set man ng ating syudad. Yung set man ng ating community, yung set man sa ating barangay, yung mga set man sa ating subdivision. Do you believe on that? Amen. I believe God will give you His special grace. Let me prophesy this to you. In the name of Jesus, Lord, thank you for the special grace, oh God, that you will going to release upon this church, upon your people beginning today, oh God, as we tap, Lord, right now, yes, oh God, into the right source, and that is you, oh God. I pray in the name of Jesus, Lord, continue to release your special grace upon our lives, upon your people, upon this church, oh God, so that we will finish strong, so that we will execute your will here on earth, here on this city, here in our community, oh God, so that we will affect the destiny of this nation, so that we will affect, oh God, this city. We will affect, oh God, our community, even this province of Cavite, oh God. In Jesus' name we pray. Everybody says amen. Listen to me. God gave you His seed. Do you believe on that? And look out, everybody look at me. When the Lord gave His seed to you, nung ibinigay ng Diyos yung kanyang seed sa buhay mo, you know what? Ina-expect ng Diyos na ang seed na ito ay mag-grow. Hello? Walang farmer na nagpunla, no? Na nag-expect sa wala. Amen. That's why sa bawat mga asik, no? Iba't iba yung ground na napupuntahan ng kanyang inasik. Remember the parable? Then, doon mo makikita kung paano natin inihanda ng gusto yung ground na meron tayo. Amen. That's why we need the special grace of God to prepare the ground for the seed of the Lord. And that is His Word. Kailangan natin ng special grace ng Diyos. Para saan? Para may prepara ang ating ground. Ano yung ground na yun? Ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay ng bawat isa. Para saan? Alam natin na ang salita ng Diyos, ito ang siyang iniasik ng Diyos sa ating buhay. Once na ito'y tinanggap mo, you know what? Now you are the carrier of His seed. You are the carrier of His life. And then look out. God is expecting so much sa buhay ng bawat isa sa atin. Why? It's because now hindi siya nag-iisa. Hindi na siya nag-iisa. May kasama na siya. At ikaw yun at ako. Para saan? To totally change this world. That's why I hope and pray every Sunday, every time na magkikita-kita tayo, I hope and pray na patuloy na binabago ng Diyos ang inyong kaisipan. The way kung paano nyo tanggapin ang salita ng Diyos. Amen? Nagkakaunawaan po ba tayo? I hope and pray from time to time kung paano kayo tumanggap ng salita ng Diyos. You allow the Word of God to change the mindset. You know what? To change our mindset. To change our thinking patterns. Na mabago ang ating kaisipan. Na mabago maging ang nilalaman ng ating kaisipan. Listen, why? Ano ang kailangan? Maliban na lamang mabago ang ating kaisipan. Listen to me. Maliban na lamang mabago ang ating kaisipan ngayon, then magsisimula tayong maniwala sa bawat sinasabi ng Diyos na buhay sa ating kalagitnaan. I remember nung mga bata pa tayo, di ba? Ano ang pinaniniwalaan natin? Every time na may sasabihin sa atin ng ating magulang, pinaniniwalaan natin yun ng lubos. That's good. That's why I remember nung bata ako, sabi sa akin ng lolo ko at lola ko, anak, huwag ka maliligo kapag Biyernes Santo. Especially kapag alas 3 na ng hapon, pataas. Why? Sabi sa akin,
No, pupula ang dagat, pupula ang tubig. Pag naligo ka, patay ang Diyos. That's why sabi ko, ayoko pong maligo. Amen? Can you imagine kung gaano napaka makapangyarihan ang salita ng tao? The moment na na-receive mo yun, kung ang iyong kaisipan, sa bawat nagsasalita sa iyong harapan, kaya mong paniwalaan, I tell you, ito yung nais ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa. Na ngayon, every time na maririnig natin ang kanyang salita, alam natin kung paano natin paniwalaan. Hindi yung, yeah, right. At the back of your mind, no? I can hear the sound. Hello? At the back of your mind, kung minsan, ano bang ginagawa ni Pastor? Halos lumabas na yung litid ko kakasalita sa buhay niyo. Kaka-declare sa buhay niyo. Why? It's because umaasa ako isang araw sa ang salita ng Diyos ay ganap na makaka-apekto sa buhay ng bawat isa. Ikaw naman, sige, ubusin mo lang, ilakas mo. I hope and pray na walang ganito dito. Amen. Subalit ang bawat isa, listen to me, nagkakaisa tayo. Every time na naririnig natin ang salita ng Diyos, alam natin kung paano mag-respond. Why? Listen to me, hindi mo kinakailangan literal na makita na ang kalangitan ay nangungusap sa iyo, or else baka magtakbuhan tayo. Am I right? But you know what? God is moving on this place. God is touching your life. God is changing our life. Paano ko nalaman? Through His Word. As long na alam mo kung paano tumanggap, then God will begin to affect your life. Once na naapektuhan niya ang iyong buhay, ang iyong pamilya, then look at, ngayon, ito ang iyong simula. Then, after so many months, makikita mo kung gaano siya lumalago sa Panginoon. That's why if you remember, from time to time, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng tao na namatay na namuling nabuhay. Pero nakakita na ako ng tao na galing sa kadiliman, ang buhay niya ay dinala ng Diyos sa kaliwanagan. And listen to me, ikaw yon at ako. Don't forget that word. Sometimes, dahil sa dami ng problema, nakakalimutan natin yung mga katotohanan ito. Now, God is reminding you about this truth. Why? It's because, can you imagine every Sunday, kinakailangan ng Diyos na i-align ng puso natin? Hindi siya napapagod. Why? It's because sa puso niya, merong malaking pag-asa. Na isang araw makikita niya na ang kanyang bayan, merong tunay na pagbabago. At sa pagbabago na ito, handa na itong maging kaisa sa lahat ng oras sa layunin ng Diyos na buhay. I hope and pray na nagkakaintindihan tayo. I hope and pray we are on the same frequency. Amen. Let her be God will give you His people. Can you imagine this? God will give you His people. Why? It's because alam mo kung paano magtiwala sa Diyos. That's why God will give you His people. Do you believe on this? Bakit niya ibibigay sa iyo ang kanyang bayan, ang kanyang mga bayan, ang kanyang mga anak, ang iba't ibang mga tao sa lugar na ito? Why? Dahil ikaw ay kaisa niya. Remember kung ano sinasabi ng Panginoon Kristo in the Bible? Ako at ang Diyos ay iisa. Am I right? Ang lahat ng pinagkatiwala mo sa akin ay sa iyo. Can you imagine that? That's why hindi pagkakait ng Diyos sa atin. You know what? Na siya ay magbigay ng patuloy ng mga kaluluwa na kung saan ay magagamit niya rin for the advancement of His kingdom. Amen? Can you say amen to that? Amen. That's why this time, mag-isip tayo. No?
Paano natin maapektuhan ang ating komunidad? Ang ating subdivision? Kung minsan may mga bagong kapitbahay tayo sa ating community, nahiya tayo, you know what, nalapitan sila. Then this time, kapalan natin yung mukha natin. Why? It's because nais natin na maapektuhan ang buhay nila. The same DNA that we receive. The same spirit that we receive. Paano mababago ang ating komunidad kung mismo tayo, hindi tayo willing na lumabas? Tama ba? Kahit na anong panalangin mo, in the name of Jesus, I prophesy that God will change this city. God will transform. Listen, it's useless. I'm not saying na useless ang prayer. Ang sinasabi ko, it's the same. Don't you know in the Bible, ang Diyos at ang salita ay isa? You know what is the power of that? Alam niyo ba kung ano yung kapangyarihan nun? Ibig sabihin, ang Diyos, no, na nagsalita, nagkaroon ng buhay ang kanyang sinabi. Why? Dahil ang kanyang nirelease ay buhay na nanggaling sa kanya. And that is the word. Are you with me? So ibig sabihin, alam natin kung paano gumawa, alam din natin kung paano tuparin ang bawat sinasabi natin. When you say yes here, pag sinabi mong opo, no, I will commit my life to His mandate, then be sure na yun ang gagawin mo. Hindi mo sasayangin yung oras mo. Hindi mo sasayangin yung buhay mo. You know what? Sa isang nilapitan mo, nireject ka niya. Why? Remember, even Jesus Christ, nireject din siya. Then, pumunta ka sa pangalawa. Kung nireject ka ulit, pumunta ka sa pangatlo. Kung nireject ka ulit, pumunta ka sa panglima. Kung nireject ka ulit, huwag ka magsawa. Pumunta ka sa pang-anim. Did you get this? Hanggang dumating yung araw na ma-meet mo yung nais ng Diyos na iyong ma-meet. Tama po ba? Amen? No? That's why I hope and pray. Kung sinasabi natin, iisa tayo, then pakita natin. Huwag lang sa salita. Kung sinasabi ninyo, kaisa nyo ako, then sabihin nyo. Hindi lang sa salita, ipakita nyo rin. Tama po ba? Kung sinasabi nyo, ikaw ang aming pastor, then sabihin nyo at ipakita nyo rin. Hello? Oh, that's why I am very vocal na sinasabi ko sa inyo, I need you guys. Why? Dahil yun yung totoo. Is that true? Dahil ang totoo, hindi ko kakayanin yung trabaho na to mag-isa. Tama po ba? No? Amen? But always remember, kung kailangan ko kayo, kailangan nyo rin ako. And don't forget that. Why? It's because personally, aminado ako dun sa bagay na yun. That's why I hope and pray. You know what? On this family, meron tayong isang salita. Ipakita natin. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hello? Can you say amen to that? Yes. Look at here. Letter C. God will give you a city. God will give you a strategy to make these things possible. Now, ano yung strategy? Listen to me. Hindi lang yung strategy na maka-apekto tayo, but listen, I know one of His strategy na ibibigay sa atin, kundi kung paano ka ipaprosper ng Lord. Why? It's because most of the time, can you imagine, kung paano pinaprosper, you know what, o napaprosper, ang buhay ng isang tao, ginagamit nila, ang alin? Ang alin? Kung ano man yung meron sila para maka-apekto sa buhay ng marami. Kung minsan, mali yung kanilang paggamit. That's why alam na natin kung paano gamitin. Are you with me? Once na pinrosper tayo ng Lord, be sure na alam natin kung paano natin gamitin yung materyales na ibibigay sa atin ng Diyos. Sa tamang kapamaraanan. Hindi para, you know what, suhulan ng mga tao. I tell you this, even right now, a lot of churches is doing the wrong things. Hello? Later you ask Sister Malu kung ano yung sinasabi ko. Amen? I don't want to open these things to you. Why? It's because I know it's wrong. But you ask her.
Are you with me? Amen? Then she will testify. Hallelujah. Look at this. No, look at here. God will give you His word, and you shall do it according to the word of the Lord. That's why, importante na once na narinig mo ang salita ng Diyos ngayon, alam mo na sa iyong narinig, alam mo kung paano ito gawin. If you remember, I gave you the example before. Once na may anak ka, sinabi mo, anak, magugas ka ng plato, at iba yung ginawa, hindi ka inintindi. What do you feel? It's the same, and yet, i-expect mo na ang Diyos ay magbubukas ng kalangitan para sa iyo? Para back-upan ka sa gusto mong mangyari? No way! Unless alam mo muna kung paano makipagkaisa sa kanyang salita. Unless alam mo muna kung paano makipagkaisa sa Diyos. Once na narinig mo ang kanyang salita ngayon, you know how to pay attention. Yes, sir! Amen? And then, look at, no? The backup from heaven will be there. Why? It's because alam mo, no? Na wala kang ibang agenda. Ang agenda mo kung ano yung nasa puso ng Diyos. That's why anong sabi ng Diyos kay David? The man after his own heart. Why? It's because alam ng Diyos kung ano nasa puso ng kanyang lingkod. Alam din ng Diyos kung ano nasa puso ng isa't isa sa atin. That's why I pray, let His consuming fire be released upon our midst. Why? Upang sa ganun, ano man yung maling motibo, ano man yung maling desire ng puso natin, you know what? Ito ay mawala, maglaho, na parang mula sa ating kalagitnaan. At ang tanging makakagawa lang niya is the Holy Spirit. Upang sa ganun totally ma-align ang puso natin, upang sa ganun totally makalakad tayo ayon sa plano ng Diyos sa ating kalagitnaan. Can you say amen to that? That's why look at here. Letter F. Are you receiving His word? God will bring His word or promises into fulfillment. Do you believe on that? Naniniwala po ba tayo doon? Listen, if you remember, you know what? Mula sa panahon ni Abraham, ang Diyos ay nangako sa kanyang lingkod. Is that true? Is that true? And listen to me, you know what? Ito'y binigyan ng Diyos ng katuparan. Saan? Saan? Sa kanyang saling lahi. Hello? Makikita mo kung paano katapat ang Diyos. Gaano mang katagal. It's, you know what, it doesn't matter. Hindi yun ang mahalaga. Ang importante magkaroon ng katuparan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi man sa ating buhay ngayon, sa ating susunod na henerasyon. That's why, listen, no, huwag kang pumayag sa sarili mo na hindi mo makita o masilayan na bibigyan ng Diyos ng katuparan ng kanyang salita. But always remember, give Him a better reason. Amen? If you remember, you know what? God is so willing. That sa time ni Moses, sa kanyang pangunguna, you know what? Kasama ng bayan ng Diyos, ang Israel. You know, na ito'y madala sa lupang pangako. But it so happens sa kabila ng katigasan ng ulo at puso ng mga tao. You know what? No, pansamantala tumigil ang Diyos, natuparin yung kanyang pangako. That's why, anong ginawa niya? No, inubos niya muna ang uri ng mga taong ito na hindi niya kaisa ang puso. Is that true? Is that in your Bible? No? And can you imagine, mula kay Moses, naghilang siya ng panibagong lingkod. Even though na si Moses na kanyang lingkod ay nakikiusap sa kanya, na siya ay makatawid sa lupang pangako. Sabi ng Diyos, no, umakyat ka sa bundok para tanawin mo ang lupang pangako. Amen? Is that in your Bible? No? Pero, from that day, you know what? Namatay din siya. At ang Diyos ay naghirang ng panibago. Amen. And can you imagine, no, mula kay Joshua at ang mga sumunod na henerasyon ng Israel, ito ang nakatawid sa lupang pangako. At ang sabi sa Biblia,
turn your Bible in the book of Joshua. In the book of Joshua, chapter 23, 23:14. Are you ready? Malapit na akong mamatay. Nakamtan na ninyo ang lahat ng ipinangako sa inyo ni Yahweh. Tinupad niya ang lahat ng ito at walang nasira kahit isa. Do you believe on this? Are you sure? Now look at here on verse 15. Ngunit, kapag hindi naman kayo tumupad sa inyong kasunduan at kayo sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, parurusahan niya kayo hanggang sa malipol kayong lahat sa masaganang lupain ito na ibinigay niya sa inyo. So if you're going to read verse 14, tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako. Is that true? Everybody listen to me and look at me first. Now I will give you a fair warning. Are you ready? Are you ready? Now listen to this. Huwag nating hayaan na tayo ay sumuway. Saan? Sa ating pinagkasunduan sa Diyos. Amen. Or else, ang buhay natin ay magiging katulad ng Israelita na hindi nakapasok sa lupang pangako. Amen? I tell you, that is the fair warning. This time, if you think na nakikita mo na medyo matigas ang iyong ulo, palambutin mo. Prophesy to yourself. If you think ang puso mo ay medyo walang pagsunod, walang pagpapasakop, then prophesy upang ito'y mabago. Amen. Amen. Go to His presence. Ask His mercy. Amen. Pumunta ka sa kanyang presensya. Humingi ka ng kanyang awa na kung saan ang buhay mo ay isang araw mabago. Hanggang totally ikaw ay makasunod na ng buong puso sa kalooban niya. Kung minsan pinipilit natin, baguhin yung sarili natin, pero hindi yung magmamaterialize. One of the reasons kung bakit ko binigay sa inyo last Sunday about the dust of the earth. Remember that? Remember that? Sino nakakaalala ng verses? Sino nakakaalala? Let me know. Now put it down. Listen to me. If you remember in the book of Genesis, anong sabi doon? No? God formed man. Amen? Are you with me? No? Ang Diyos ay lumikha ng tao sa pamamagitan ng alabok. At ito ay hiningan niya sa ilong. At ito ay nagkaroon ng buhay. Amen. But the moment na sila ay hindi tumupad sa kasunduan, remember? Ano ang ginawa? Sinumpa ng Diyos una ang serpente. Anong sabi niya, serpente? Mula ngayon, ikaw ay gagapang sa pamamagitan ng iyong tiyan. Ibig sabihin, noong time na yon, ang serpente ay may mga paa at kamay. Maybe. Amen? Is that true? Now, ano nangyari? No? Pagkatapos sa curse na yon, may kasunod pa yon. No? Mula ngayon, ang iyong kakainin ay ang bawat alabok dito sa mundo. Remember? No? Ang tao ay nilikha sa pamamagitan ng alabok. That's why this is the reason kung bakit ang buhay ng mga tao, you know what, ay patuloy tayo na winawasak ng kaaway. Why? Dahil naaamoy niya pa rin ang makalaman nating pamumuhay. That's why, anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. Remember that? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Bakit niya kinakailangang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo? For one reason.
Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. No? That's why always remember this. The moment na hindi tayo gumagawa ng decision sa buhay natin, everyday na tayo mamatay sa ating laman. And then patuloy natin ini-invite sa ating buhay ang serpente na paligid-ligid lang sa atin. Amen? Are you sure? Oh, did you get this? That's why look at here. God will bring His word into promises. Into fulfillment. Amen? God will bring His word or promises into fulfillment. Do you believe on this? Now look at here. No? If you remember, I gave you what? Letter G already. Amen? Do not put His word to test. Are you ready for this? Are you sure? Look at this. I want you to turn your Bible first in the book of John. Now, this is the last part of our series. Say amen if you are there. Okay, leaders, pakicheck niyo kung sino yung bawat isa na hindi nila mahanap. Please, tulungan niyo sila. Amen. Come on. John chapter 1. John chapter 1 verse 1 to 3. Are you ready? I said, are you ready? Yes. You know this word? Are you sure? Familiar ba tayo? Okay. Let's wait. Ready? Okay na? Are you sure? Okay. In the book of John chapter 1 verse 1 to 3, sabi dito sa pasimula pa naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Remember this word. Amen? That's why kung babalikan natin yung ating letter G, do not put His word to test. No? Why? It's because ang Diyos at ang salita ay iisa. Are you with me? Ang Diyos at ang salita ay iisa. Are you with me? Now, before I give you our key verse here, no? If you remember, under letter F, binigay ko sa inyo, the Word of God will be tested in the lives of those who had accepted it. Remember that? Remember that? Ulit, the Word of God will be tested in the lives of those who had accepted it. Amen. No? So, ibig sabihin, masusubok ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa na tumanggap nito. Amen? Amen. Meron ba kayong idea kung paano ito masusubok sa buhay mo? Hello? I hope and pray na meron tayong idea. Amen? That's why I always remember, sa bawat salita na ating tinatanggap, you know what? Kinakailangan natin na ito ay, no? Kinakailangan, mga kapatid, na ang bawat salita na tinatanggap natin sa buhay natin ay madaan sa pagsubok. Especially sa buhay nating lahat. Why? Upang sa ganun makita ng Diyos na karapat-dapat ka sa salita na yan. Hallelujah. Look at this. Turn your Bible first. So look at, no? So, merong interconnection itong letter F at letter G. Are you with me? Amen? Just stay and makinig kayo. Amen? Amen?
So, hindi ito magkahiwalay. Sabi ko sa inyo, meron itong interconnection sa isa't isa. Amen. Amen.